Hello guys, magandang araw sa inyo. So for this video naman po, i-share ko lang sa inyo yung currently na ginagamit kong mga road helmets, mga Aero road helmets to parehas, no. Actually, meron pa akong isa, pero ito yung talagang ginagamit ko. Yan. So parehas ito na wild side na Aero road helmets. Ang pinagkaiba lang ito, Aero road helmet at ito naman Aero time trial helmet. Yan. So yan yung i-discuss natin, no, itong dalawang helmets na to. Bibigyan ko lang kayo ng mga reviews at saka yung pagkakaiba nitong dalawang to, no? In terms of aerodynamics at saka comfort na rin, yan, tsaka yung overall performance, no? Tsaka yung long-term review particular dito sa itong helmet na to kasi itong Wildside na Aero Road helmet, mga isang taon ko na ginagamit. Yan, so yan ang i-discuss natin, no? Yan. So ito nga, yan, Wildside. Yan. Parehas ang brand. Ano to, both na nagalagay ito ng under 2K. Pag may voucher, no? Yan, ilan ako sa screen muna. Ito muna. Ito kasi isang taon ko na ito ginagamit. Nung binili ko yan under 2K. Then, 3 visor ang pinili ko eh. Ito yung isa, no? Yung clear visor. Meron akong dalawang tinted eh. Yung isa parang gray at saka yung parang chameleon o yung nagbabago-bago yung kulay. Parang ganun yung kulay eh. Nasa bike shop kasi kaya hindi ko maipapakita sa inyo. Yan, pasensya na, no. So ito lang yung currently na nakakabit dito, yung clear visor. Yan. So yan ang nandito, no. Bali, sa lahat kasi ng mga Aero road helmets na nagamit ko, ito yung pinaka-pogi. Actually, yung itong design na to, katulad din to ng binili ko dati ng 2021, yung Pro Viseng. Pero ito kasi, ang iba lang yung kulay, at saka ito kasi, mas maliit. Mas maliit yung size nito. Kasi yung Pro Viseng, medyo malaki, medyo umalog-alog sa ulo ko. Pero ito, since na mas maliit to, ito mas mas secure sa ulo ko. Kasi itong helmet na to, dalawa variant nito eh. Small small medium o medium large. Basta dalawang size niyan eh, dalawang size. Hindi ko lang sure ha. Basta merong maliit tsaka merong malaki. Ito yung maliit na pinili ko. Yan. So, titingnan natin, no. Yan, kaya gustong-gusto ko tong Aero Road helmet na to dahil sa, yan, ito kasing design na to, hindi yung katulad ng ibang helmet na parang nakaganyan. Yung mga old school na helmet eh, yung mga early 2000s na nakaganon. Kasi pag naka time trial position ako, nakaganito yung helmet ko, yung ganyan, nakaganyan yung position. So kita natin itong side na to. Yun nga, smooth na smooth yung pagka-design ng portion dito ng helmet na to. Yan. So, pag dumadaan yung hangin dyan, pag nakaganyan, mas lesser yung turbulent air na dumadaan dyan. Hindi katulad yung mga helmet na mga medyo lumano na yung nakaganyan, parang nakataangat pa. Na-discuss na rin yan sa GC and Tech eh. Yung mga ganong klaseng helmet. Kaya yung mga helmets na mga new generation ngayon, yan, medyo may pagka-egg shape. Kasi kahit na mag-tilt yung ulo mo, maganda pa rin yung airflow. Yan. Yun yung kagandahan nitong ganitong new design, no, ng ganitong helmet. Sa magtatanong kung matibay, tingin ko matibay, although na wala pa akong semplang, no? Wala pa akong aksidente since nung yung major accident ko noong November 2023, no. Kaya hindi ko pa masasabi. Di ko naman pwedeng i-torture test to na binabalik pa kasi syempre mahal din yung mahal din mag-ipon ng ganitong helmet although na under 2K, no. Pero sa tingin ko naman okay naman kasi yung nabili ko dati na yung Moon na Aero Road helmet, yun sumemplang na ako nung matindi doon. Pero wala okay naman, di naman yung ulo ko. Na-secure naman yung ulo ko doon sa helmet na yun. So siguro sa mga ganitong ibang budget helmets na under 2K o kasi yung Moon dati nabili ko lang dati ng mga just over 1,000. Ito naman medyo mas mataas ang presyo. Pero tingin ko naman mas matibay naman to kahit na budget helmet lang. Yan. Yan. So ito yung pinaka
Ito kasi yung pinaka-pogi. Although na ito, maraming vents kaysa dun sa GUB na ginamit ko previously. Pero maganda kasi yung ano eh, maganda kasi yung pagkaroon ng design ng ng mga vents nito eh. Gustong-gusto ko. Ito yung gustong-gusto ko eh. Yan, hindi masyadong malaki. Kasi dati nagamit na ako ng medyo malaking helmet para kung may hydrocephalus eh. Yan. Yan. So ito yan yung good points no, yung design, yung tibay, okay naman din yung tibay tingin ko. Ang drawback, ang medyo negative lang nito, itong visor na to. Yung design ng visor na to. Although na pogi yung pagka-design kasi nga, yan no. Pag dumadaan pag dadaan kasi yung hangin diyan, yan may parang nagsisil dito. Parang may takip dito para tuloy-tuloy yung smooth ng airflow no. Ang problema nga lang nito, hindi kasi ito magnetic na katulad nito. Ito hindi to magnetic visor na madaling tanggalin at ikabit. So ang kabitan nito, yan dito. Yan yung kabitan yan. Yan. So ipapasok yan dito sa loob. Ipapasok yan dito. Tapos ayan. Tapos ikakapit doon kasi may butas diyan. Yan parehas din niya sa kabila. Yan parehas lang. So ang pangit, ang isa sa mga ang ayaw ko dito. Lalo na kapag naka-tinted visor ako. Pag na hindi kasi nataulo na natatanggal naman to. Kaso lang hindi katulad dun sa magnetic visor na convenient kasi igaganon mo lang eh. Ididikit mo lang babaliktarin mo lang eh dito. Pagpwesto lang dito yung visor, okay na. Ganun sa GUB na binili ko dati. Ito nga hindi magnetic visor kaya yan, hindi natatanggal no. Yan. Yun nga isa sa ayaw ko no dito sa helmet na to. Kaya mas madalas kong ginagamit itong clear visor. Kasi pag nag-iensayo kasi ako kadalasan, diretso na ako sa bike shop. Sa bike shop kasi inaabutan ako ng dilim. At least ito, pag naka-clear visor, makakapag-bike pa rin ako sa gabi. Yan. Pero mas gusto ko sana yung tinted visor kasi mas pogi yun. Mas maangas sa tingnan eh. Yan. Ito pa ang isang ayaw ko. Yan. Nakikita niyo yan, may mga cracks na. Hindi ko naman ginagalaw yan eh. Yan. Saan ba? Yan, lahat pala. Doon sa pinagkakabitan ng screw, yan, nagkakaroon na ng cracks, no? So, parang katagalan, rumurupok itong visor na to. Yan, yun na napansin ko. At ang isang drawback nito, yun nga, di ba, yung ang dahilan kung bakit wala dito sa bahay yung dalawang tinted visors kasi itong goma na to, yan, yung kumakabit dyan, nababali kasi yan. Napuputol kasi to. Yan, napuputol yan eh. Ganon din nangyari doon sa Provision ko eh. Kasi ganito rin ang design. Kapag tumatagal kasi, nawawala yung flexibility yun ng rubber na dumidikit doon sa kabitan ng helmet na yun doon sa loob. Yan. Combination niya ng sobrang init at saka ulan. Yan. Ang drawback kasi nitong ganitong design, wala pa akong nakikitang spare na ganito lang. Yung ganito lang na spare. Matagal na ako naghahanap ng ganitong spare, wala pa akong mahanap. Yan ang pangit dito sa helmet na to. No? Yung ang pinaka diyan yung sa visor. Mahirap maghanap ng spare. Yan. Kailangan mo pang bumili ng isa pang helmet para makuha mo ulit yung maraming visor. Yan. Yun yung negative feedback ko dito. Pero yun nga sa itsura, yan, gopings na gopings kasi. Yan, gopings na gopings yan. Yan, so, yan yung aking review, long-term review dito. Sa Aero Road helmet ng Wildside. At saka syempre, magaan. Magaan yan. Then, yan, ito naman yung review natin. Pero ito, parang wala pang 2 linggo yung gamit ko dito eh. Yan, itong Wildside, no. Nagamit ko lang to bago mag New Year eh. Yan. Kamukha to ng Careball na kulay pula na ginamit ko before pandemic. Ang pinagkaiba lang, nagkaroon ng improvement dito sa sa strap dito sa baba. Dati kasi hindi ganito kaayos. Parang
parang nagkasama lang. Parang ganito, ito. Yan, ganito. Ganyan yung design dati ng Kerbal, yung ganito, katulad ng same dito. So, nag-a-adjust kasi yan eh. Pero sa akin, mas gusto ko yung gusto ko yung ginawa nila dito. Yan. So, parang naging fix na. So, pag tumatagal kasi minsan bumababa kasi yan. Ito, fix na. Yan. So, mas nakahag yung helmet dun sa yung itong particular na part na to dun sa pisngi. Kasi ito tumatama kasi yan dito eh. Yan. Yan oh. So, kung titignan natin yung kulay, parang ginaya nila yung matte na time trial helmet. Yan. Ginaya nila eh. Pero di naman totally gaya yung design eh. Kasi katulad lang to ng Kerbal eh. Yung kulay lang, yung colorway. Actually, tatlo yung kulay nito eh. Lagi ko na lang sa screen ko yung mga iba't ibang kulay nito. Itong Wild Sand na to. Ito yung pinili kong kulay dahil nga dun sa parang mas malapit to dun sa combination, mas magandang combination dun sa bike ko eh. Tsaka dun sa jersey na skin suit na sinusuot ko. Yan, kaya ito yung pinili kong kulay. So by preference na yan, kung trip niyo yung isa o yung pangalawa, yun, maganda rin yun. Pero sa akin kasi ito yung type ko. Mas simple lang. Then ito, yan, magnetic visor. Yan ang magnetic visor. Yan, pag dinidikit yan. Yan yung yan yung features nito, no. Yan. Ang ayoko naman dito sa helmet na to. Yung kasi sa GUB ko, pwedeng pag tinanggal ko kasi yan, pwede mong ikabit ng pagganito. Yan. Pero ito kasi nagagawa ko naman ng ganyan, pero hindi lahat nadidikit yan katulad nito. Dikit lang dito, dalawa. Pero dito hindi. So yan tabingi oh. Tabingi. Hindi talaga design yan para i-pwesto na nakaganyan yan. Nakafix lang talaga yan dito sa ganitong position. Yan yung drawback nito. Magiging problema ulit diyan kapag nag long ride ka na gamit mo to na madilim pa. Siyempre mahirap makita mahirap kasi yung visibility sa kalsada kapag ganito yung visor, no? At hindi katulad itong Aero Road helmet, ito kasi nung binili ko to, walang spare na visor. Ito lang. Pero ang maganda dito sa ganitong helmet, may mabibili kang extra visor. So bumili ako ng clear visor. Yan. Yan, so ito yung clear visor. May pagkaiba nga lang yung design dito sa portion na to. Dito kasi yung design nito para katulad ng Kerbal na maliit lang yung buka dito sa ilong. Yan yung nakita kong similarity do sa design ng Kerbal. Ito naman kasi ito medyo malaki yung buka. Yung pagtabihin nga natin. Yan yan, malaki yung buka. Yan, mas malaki yung buka dito eh. Yan. So, if ever na matuloy ako sa La Union, meron naman akong motorcycle escort kasi yun talagang bala ko dahil yan yung motorcycle escort yung magiging cameraman ko. Kapag madaling araw o hating gabi, ito yung gagamitin kong visor. Pag naabutan ako ng umaga sa Bukong Liwayway sa Tarlac, ito yung gagamitin ko na. Hanggang sa La Union na. O kaya kung may lakas pa, sa Ilocos Sur, sa Tagudin. Yan ang target ko sa summer, no? Kasi hindi ako natuloy nung December. Kasi maraming aberya. Yan. Gusto ko kasi ng ganitong helmet, yan. Pag nakaganyan ganito kasi yung position ko ng ulo ko pag naka-time trial helmet. Yan, ganyan yung position pag naka-aero position ako. So maganda yung design. Maganda yung design ng helmet, no? Yan, smooth hindi yung nakaganyan. Kasi pag nakaganyan, hindi na less aero na yan dahil yung sa turbulence dito sa buntot. Dapat ganyan yung pwesto, nakaganyan. Diretso lang.
Yan yung sa ano no, dito sa helmet na to. Then tingnan naman natin yung pagkakaiba nitong dalawa. Siyempre mas aerodynamic to. Mas aerodynamic to dahil sa design nito, no. Mas aerodynamic to kaysa dito. Pero ito naman sa mainit na panahon, mas okay to kasi mas maraming vents. Mas maraming vents to kaysa dito. Nakita yung vents dito? Tatlo lang. Tatlo lang, tapos maliit pa. Yun naman nung ano niyan, yan yun naman yung drawback nito. Mas aero, pero yung ventilation, olats. Kaya pag lalo na pag gagamit ka nito ng summer, yung pawis doon, ano, talaga parang gripo dito eh. Naranasan ko na yan dati to sa Kerbal eh. Kasi nga wala masyadong ventilation dito. Okay na okay to sa ventilation. Dahil nga yan marami. No? Yan. So may ano yan, may kanya-kanya itong pros and cons. At isa pang pros and cons nito, ito kasi since na aero to, more material dahil doon sa buntot. Mas kabigatan ito kaysa dito. Yan, mas lighter naman to. Mas magaan to kaysa dito. So kapag ang ride nyo naman puro ahon, lalo na matatarik, mas maganda to. Pero pag puro flats naman, yan, puro flats at nakakayanan niyo naman yung init kahit dahil nga dito sa konti lang yung ventilation, ito naman yung ideal na helmet. Yan, lalo sa mga nagta-triathlon, no, at saka nag-individual time trial. Yan, so ito nga yung dalawang wild side na aero helmets. Ito yung Aero Road helmet at saka Aero Time Trial o Triathlon helmet. Yan, so hanggang dito na lang. So kung meron kayong tanong regarding dito sa dalawang helmets na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood, and don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo. Yung guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.